What's up mga ka-GB? This is Ultimate GB LPG for today's video. Nandito tayo sa isang luxury vehicle. Luxury vehicle. So nandito ako sa jeep kung saan ipaparanas ko ang experience ng pag-jeep sa isang pinakamamahal na kaibigan na hindi pa karaniwan sa kanyang pagsakay dito. Si Darren Espanto! Kasama natin for today's video. Isa ho kasi ito sa mga nakalagay sa bucket list niya. Ito bucket list. Dahil si Darren, kasi di ba lumaki ka sa Canada? So walang jeep sa Canada. Wala. Meron silang sarili sasakyan. So hindi siya nakapag-jeep bilang means of transportation. Hindi siya nag-commute ever. Nung nagsimula na siya bilang artista, nung sumali pala siya ng The Voice, may sasakyan na sila. So first time yung nakapag-jeep ay sa isang event. Isang event. Tapos yung jeep base pa. Tapos may parang cooler din. Kasi mga artista rin yung kasama kong sumakay eh. So hindi lang po experience ang pag-jeep. Hindi talaga for video purposes lang yun. Ito talaga, sasakay siya ng totoong jeep at iikot-ikot tayo dito sa QC nang sakay-sakay si Darren Espanto. So ito pa lang talaga yung first time niyang makakasakay ng jeep ng ganito. Yung normal na jeep na hindi nga yung custom yung design style na jeep. Yeah. So eto, so kamusta naman? Sarap no, ang presko? Napaka-presko te, hindi ko maramdaman na nasa jeep tayo. Diba? Dama-dama mo yung init. Actually, dry run po ito ng pagpunta namin sa Purgatorio. Bago pa naman din nila tuloy yung ma-i-face out ang jeep kung sakasakali magtatagumpay sila naranasan mo na ang pag-jeep. Tsaka hindi tayo pwedeng diretsong umupo. Katama yung ulo natin. Kasi malalaking tao tayo, mga bakulaw tayo. Kailangan talaga naka-ganyan ka lang. Okay, so meron tayong mga kapwa pasahero dito. Sila yung VG. Sila ho talagang sakay dito, pero sinabi namin, hilahin namin yung jeep. So pagkatapos ng vlog, tsaka namin sila iyahatid. At bago pa siya makapag-concert sa Araneta, magko-concert siya sa kalsada. Dito tayo sa loob ng jeep, magko-concert ka na. Kung sa ibang bansa may tinatawag silang carpool. Ito naman, meron tayong jeep pool. Jeep pool? So magkakakanta ka, kaya may mikropono dyan. Nasa mikropono? Ayan. Ayun. Ayan. Tsaka ramdam mo yung paghinto ng ano pala. Correct. Preno ng jeep. Para kunyari, di ba mayroong wish bus? May wish. The wish jeep. Wish jeep. Kasi wish ni Darren makapag-jeep. So ito na, ginag-grant natin ng wish na makapag-jeep. At magka-concert siya habang nasa jeep. Ang request ko, yung bagong single ni Darren. Ayan. OST ng Can't Buy Me Love na kakatapos lamang. Okay. Alam mo, maganda yan kung nakasakay na doon ka sa dulo. Ang tawag sa dulo ng jeep ay estribo. Estribo? Yan, yung part na yun, estribo yan. Marami, so hindi ko lang, parang bawal na yata ang sumabit ngayon. Pero dati nung mga estudyante kami, sumasabit kami sa estribo. Dahil yan ang pinakamabisang paraan para makapag 1, 2, 3 at di ko magbayad. Biglang, hello, mic check, sound check, 1, 2, 1, 2. Hello, what's up? people! Kung nalilinig nyo kami, eto na ang swerte na magka-concert si Darren Espanto sa gym. Ladies and gentlemen, to sing for us, the official soundtrack of Can't Buy Me Love is Darren Espanto! Ang mga gabi na walang kayakap, ngayon di na mauulit. Wala kayong bayad sa gym, pero may advance fee. Oras ay gusto umibig sa ako. Ang iyong mga batay di ko akalain na ikaw pala. Ikaw ang sagot sa panalangin. Ikaw ang tanging ibigin. Kahit meron ang pagdaan ng bagyo, pagbago ko'y di ka iniwan, ilalayo. Ikaw
Ikaw ay akin at ako'y iyong iwan. Tatapusin ko ba? Oo, tapusin mo. Ngayon nahanap na Ikaw ay dito sa mga ano. natagpuan ang aking bathala. Sino kaya mo ba? Di mo perform. Okay lang. Preso lang pala dito eh. Ang dami mga sasakyan sa baba! Mga kanta sa baba! Mali mo ba ka? Mali mo nagbigay ng team! Puso'y bumibilis sa libon. Ang iyong namatay parang tala. Hindi ko akalain na ikaw na pala. Tapos si ate, tapos si ate. Kahit mo ano bang pagdaan ang bagyo. Kahit iwan din na ngayon. Ikaw ay akin, ako'y iyong iyon. Mga kamay magkahawak sa ibaling naman. Thank you, ate. Kung napo ko sa'yo, ako'y iyong iyon. Hindi mo kayo makasli sa motor ng maso. Subok na dumating. Iakas daw siya, kuya. Iwan kahit sa tingin. Pangako ko sa'yo, Ayan, makas ka dyan, ako. huwag magkailanman. Tayo makas! Kuya, okay ka lang? Gawang sagot sa panalangin. Kuya Bill, Kami ibigin. Ano pang pagdaan ng bagyo? Kaiiwan din na ngayon. At ako'y iyong iyon. Okay na. sino ang kinakantahan mo sa iyong iyo? Para kanino yan? Actually, sinabihan Hindi ako pwedeng magulang, ah. Hindi. Sinabihan talaga ako nila Sir John na makakasama yung isa sa mga kanta ko sa soundtrack. So, kailangan ko magsulat ng song for Can't Buy Me Love. So, this was based originally kay Bingo tsaka Caroline, kay Don Bell. Pero kung hindi kasama yung characters dun sa palabas, kung i-dedicate mo yan, o meron kong pag-aalayan ng kanta na yan, para kanino yan? Sino ang tutukuyin mo dun sa kanta? Wala pa sa ngayon. Pero syempre gusto ko Meron. magkaroon. Hindi. Wala talaga eh. Gusto ko rin may 5 years ago, kung 5 years ago mo yung kinantas, kanino yung kantang yun? 5 years ago, Kailan ba kayo naging mag-jowa ni Kylie? wala, 2016, 2015, 2016. Bata mo pa nun, teenager ka pa nun, ah. Oo. Hanggang di mo naman bata ka, mayroon pa lang mag-jowa. Ano ba love na feeling mo seryoso, gano'n? Sa lahat ng mga naging songs mo, anong pinaka-favorite mo? Siguro ito so far iyo. Kasi Dahil? bata pa lang ako before, gusto ko magkaroon ng isang love song na timeless. Tsaka pwede mong kantahin sa kasal, pwede mong kantahin sa jowa mo. Ayun. Tapos ng jowa ka na ba? Ang arte-arte mo. Hindi, problema kasi sa akin. Hindi ako yung nagtatanong. So yung mga relationships mo walang label? Parang Pero hindi may- official, gano'n? May I love you na, may lahat. Yun lang, wala siyang label. Pagsabi sa tambucho mo, masyadong malaki. Anyway. Ano ba yun? Oh! Anyway. So yung mga relationships mo, official siya. Pero Sa walang akin. tanong na mag-jowa na tayo. Kino-consider mo siyang girlfriend, kino-consider mo siyang girlfriend, kino-consider ka niyang boyfriend. Oo. So malinaw yun. Oo. Malinaw. So may label. Anong buong na nabigay mong regalo sa girlfriend? Sing-sing. Ang hirap nun nung mas bata ko kasi tinatago ko kay mami tsaka daddy yung mga binibili ko. Tsaka yung mga ipon ko kasi syempre
under sa magulang ko yung mga finances ko pa that time. Until now naman. So alam mo yung may gusto akong bilhin para sa jowa ko, pero hindi ko masabi na, oh, this is gonna be for my jowa. So nangungutang ako sa mga kaibigan. So, ikaw, ano natanggap mo? Super special. Kiss Mart. Nalagyan ko ng Kiss Mart. Ayun. Saan? Dalawa, paano ka umuwi? Siyempre, may concealer naman. Tapos, Nag-turtleneck siya kahit summer. pag gano'n yung mga instances na gano'n di ako bumababa, yung pagkakain na pag andito magulang ko sa Pilipinas, Sa palagay mo kung sa edad mo ngayon 22, makita ka na lang ng Kiss Mart, kung kapagalitan ka pa dito. hindi naman super galit. Pero hindi ko rin alam, matatalakan gano'n. Paano pag tinanong tatay mo, paano ginagawa yan? Kasi hindi na natatanungin yun. Alam Masarap naman yan, nila. okay yan. Mahirap gawin yan. Pero dahil, I mean, nasa showbiz, sinusubukan naman na hindi dito sa lain. Yeah, and at saka for sure, kaya ako mapagkasabihan kasi, syempre hindi ka pwedeng makita may ganun, ano? Oo. Madja-judge ka. Hindi ko pa rin, ano pang binigay na entrante sa akin? Shoes, Siguro- bracelet, necklace. Dalawa nang nagbigay sa akin ng shoes. Tapos, yung last concert tickets na VIP, like platinum Sa anong concert? Bruno Mars. Oh, dito sa Pilipinas. Mahal talaga. Last year. Late last year. Oo, nagpunta ako nun sa Bulacan. Oo. May jowa ka last year. Sino jowa mo last year? Hindi natin sure. Joke lang. Hindi. Parang, ayoko na. Ayoko pag-usapan. Okay na yun. Pati kayo okay ngayon? Okay kami. Kayo pa din? Hindi. Friends na lang? Oo. So, sa ating mga kaibigan, mga netizens, makikalkal na lang po kung sino mga kasama ni Darren Espanto ng mga panahon na siya ng Bruno Mars dito sa Pilipinas. So, magmimini-mini mo na lang tayo kung sino doon sa mga ka-join niya. So, meron ako request pa sa yung next to. Okay. Oo. Bakit nga ba mahal kita? Natanong mo na ba yan? Yung minsan parang nabuwirdan ka, parang bakit ba mahal ko itong tao to? O minsan kahit toxic na nakakabuisit na siya, mahal ko pa rin siya. May tao ka bang napag-question na ng gano'n? Ay, driver na driver ka sa ganyan. Lahat naman tayo natanong na sa buhay natin, bakit niya pamahal kita? Kasi it can be a question kapag feeling mo ang hirap maging jowa niya kapag toxic na or Ikaw, mahirap ka bang mahalin? medyo. Bakit? Kasi hindi ako yung tipong showy, hindi ako yung tipong dali nonchalant, gano'n. Pero kapag nagmahal ako, marami akong mga gusto na mangyari. Magaling kang boyfriend. Nung bata ako, hindi masyado. Kasi syempre, nahihirapan pa ako paano kumilos, paano galaw. Kasi hindi ko inaamin sa magulang ko eh. Saan ka magaling? Ano? Okay, meron tayong unang question dito. Is Darren Espanto a good kisser daw? Ito talaga yung mga tinatanong. So, is Darren Espanto a good kisser? Wala pa naman ako na-disappoint. Ay! Tayo naman na nagsagot na yan. At dahil dyan, makikita niyo ang premyo niyo. Kinikita ka. So, eto, ang request ko ay, bakit nga ba mahal kita? Let's play! O, tingin may pabidyoke tayo dito. Tari ng jeep o may bidyoke. Ayan na. Let's go! Ladies and gentlemen, introducing first, bakit nga ba mahal kita? Meron siyang laban. Here is Darren Espanto! Live in Timog. Ay, ito, mas mura to. Dapat yung mataas na bakit nga bumahal ka tayo eh. Original po eh. Pag ako'y nagmahal, isa lang, wala nang ibang baba. Alay buhay, hindi kaya ka
walang sumat na maririnig. Pagkat ng mga hangong iiwang saksi. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo anak ko mahal. Eto pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka na iba, magbaliw na baliw ako sa'yo. Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? Ayan naman, sa konti sa Manila, mga ilalapon na po natin ang ating next show worth 250 pesos. Lang ako mga kaibigan. Ano man sabihin nila, sa'yo di kailanman magmamali. Take it away, Joe. Buong buhay pagkuran kita. Wala ka kumakanta, di ba? Hindi ko na... Magkapalit. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, hindi mo man nagkamahal. Oh shit! Nagmamahal ang tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal na, baliw na baliw. Hanggang kailan? O bakit nga ba mahal kita? Bakit nga ba mahal kita? Nung sumali ka ng The Voice Kids, tapos first runner-up ka, tama? Yes. Feeling mo dapat ikaw nanalo, personally. Yung ko nung sabihin dapat nanalo ako. Hindi sa palagay mo lang, marami rin namang naniniwala na dapat talaga ikaw nanalo ng gabing yun. Salamat eh. Pero oo, sa akin I thought I did my best. Tsaka, ano ako eh, bata pa lang ayoko nang nag-e-expect. Kasi naranasan ko na yung mag-expect tas di naman napunta sa akin. Oh. Like sa mga past contests. Oh. So, etong The Voice Kids, gusto ko lang talagang masali sa showbiz industry sa Pilipinas. Oh. Kayong dalawa ni Laika nung mga panahon yun, pareho naman kayong magaling, sobrang galing yung pareho. Pero iba yung charm ni Laika nung mga panahon yun, super iniit niya. Diba? Nung batang-bata pa siya. Pag yung nakalaban mo, uber charming, may tulog din, yung ganyan, kahit alam mo ang galing-galing mo, minsan nadadaan sa charm, di ba? Pero ang galing din naman talaga ni Laika, no? Kahit ngayon, parang ako mas gusto ko yung boses ni Laika ngayon. Gumanda pa lalo boses ni Laika ngayon. Hindi na siya yung birit-birit, tili-tili. Opo. At Ayun, isa may sa mga texture guests na ko talaga. din sa aking concert. May reunion kami. Sino yung yung next to you, na sobrang galing din na the singer, yung mga kaedaran niyo? Galing na galing kaming lahat kay Sheena Bellarmino. Oh. Kaya niyang sumayaw, kaya niyang kumanta. Effortless. Oh. Sino Yung ka sa influence mga- niya at saka Oo, siya. yun. Hindi mo pa nasabi yung gusto ko nang bumitaw. Hindi pa naman. Kahit di mo siya nasabi, kantahin mo na lang. Okay. Yun ang request ko. Kantahin mo yung gusto ko lang bumitaw. Let's pindot. Here's your microphone. Taas mula pa na. Yes! Isang baksak para kay Darren! Darren! Pagod na, akala ko ika'y sa akin pa pero hindi na pala. Wala nang laban talaga. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Kalaban
ang sarili, sino bang dapat pumili? Sino nga ba ako ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw. Gusto ko nang bumitaw. Everybody sing! Ngunit ayaw pa ng puso. One more! Gusto ko nang bumitaw! May pagkakasama siguro. Kalaban ang sarili, sino bang dapat pumili? Sino nga ba ako ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw. Gusto ko nang bumitaw. Umahagulgal, ngunit wala namang nakikinig. Walang magandang puntahan, kailanman ang mali pag-ibig. Nakakatawa kayo, kuya. Ang aking sarili, bago magmahal muli. Magmamahalan pa kaya tayo muli. Gusto ko nang bumitaw. May pag-asa pa siguro. Kalaban ang sarili, sino bang dapat pumili? Sino na ba ako ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw. Gusto ko nang bumitaw. Gusto ko nang bumitaw. Eh di bumitaw ka na punyeta kasi sa pinahihirapan mo kami. Story mo naman hindi man sa... Ayun na. Pipiliin ko na sila. Bibitaw na. Yes! That is Sparko! Let's talk about you stay in the industry. So, masasabi mo, hindi ko pa bibitaw. Magtatagal ka pa sa industriya nito. Gusto ko din. Like, hindi ko pa naman nakikita kung yung sarili kong tumitigil sa show. Ano bang gusto mong gawin? Ano bang gusto mong maranasan, masubukan? Siyempre, to perform internationally, to release music. Nagawa mo na yun, di ba nag-perform ka na international? Sa singer, sa China. Oo. So, ayun, mga ganun. Did you expect na magiging showtime host ka? Talaga? Hindi mo na-imagine yun? Hindi mo rin dreaming yung sana maging host? Hindi ko in-imagine kasi dati halos every week guest lang ako sa Showtime, tapos naging hurado. Doon sa magpasikat, not even TNT. Tapos nilagay ako sa TNT, ako okay na ako doon. Tapos biglang ini-inquire na ako for co-hosting, special guest co-host. Tapos ito na. Sino pinaka-close mo sa Showtime? Ikaw. Kaysa kay Kim Chu? Bestie mo si Kim Chu. Hindi, ikaw, si Kim Chu, si Ryan Bang. Kasi isa lang dressing room namin eh. So, nakasama ko dun sa dressing room si Tito Ogie, Kuya Bong, Kuya Jong. Pero yun, siguro kayo ni Ate Kim. One word, describe everyone in Showtime. Si Ryan Bang. Koreano. Si Ayon. Fitness guru. Si Jackie. Kikay. Si Sean. Si Sean, matakaw. Parehas kami. Si Teddy. Makape. Si Jugs. Palamur. Alam niyo Kuya Jugs. Parte naman yun ng character niya eh. Oo, tsaka pinaghaharutan. Tsaka pinaghaharutan ko kami, murahan lang kami ng purahan sa dress. Sino pa ba? Si Jong. Sample king talaga. Wala nothing else to describe it. Grabe, kahit wala tayo sa Showtime, parties lang. Oo. Grabe siya mag-perform. Grabe. Si Karil. Very smart. Intelligent. Si Bong. Fashionable. Si Ann. Parehas kami. Bulol. Ako. Bulol. Sunshine. Wow. Yun. Sunshine. Amoy. Sunshine. Hindi, sinabi ko to sa kanya doon. Parang
hindi kompleto yung araw namin sa showtime ng walang vice ganda. Ang sweet ni Darren, pag absent ako nung nagme-message siya. So, parang hindi kumpleto pag wala ka. Parang dapat hindi ganun. Kahit araw-araw kayo magkasama, nagte-text pa yan. Okay, ibahin naman natin. Kasi kailangan hindi maganda yung sasabihin mo sa bawat isa. Sige. Okay. Simulan natin. Kay Ryan. Palaging galit. Lalo na kay Karin. Oo. Si Ayon. Laging nagmamadali. Si Jackie. Laging umiiyak. Iyakin. Si Sean. Matakaw. Yun pa din. Yan yung pros and cons niya. Pag kailangan mo nang uubos ang pagkain, si Sean. Pag kailangan mo na ng gusto, yung kulang na ng pagkain, biglang wala na, si Sean pa din. Hindi niyo po talaga lubos maisip, pero siya talaga po pinakamatakaw. Si Jugs. Yun din. Alam mo. Si Karil. Alam mo yung may joke Sige, tayong... huwag kang mahiya, sabihin mo. May joke tayong nabitaw. Bigla siyang may fun fact sa akin na sasabihin. Tapos ako parang from laughing, bigla akong very attentive sa kanya na, ayun pala yung pina-explain ni Ate Karil. Pero it's not anything bad. She's just weird at times. Ogie. Yung humor niya. Isang bagay na pangit mo sasabihin sa kanya. Yung humor niya. Hindi. So yung humor ni Ogie ang Di pangit. ba nga pa tayong nasabing maganda? Hindi ko pa siya nabanggit kanina. Bata pa lang yayain Angelina. Gustong gusto ko na yun eh. Sa ano pangit? Wala rin namang pangit kay Tito Ogs eh. Si Jong. Wala rin. Si Bong. Wala rin. Sabihin mo, meron Hindi. Di ba wala pa kaming ganong type ng camaraderie. Si Ann. Diyos ka, dali-dali yung boses niya. Grabe naman. Uy, on pitch naman sa pag-rehearsal. Lately oo. Kaya ako inaaway ko siya lang. Bakit mo ba ginagalingan? Mas gusto ko yung hindi magaling. Mas mas happy yung mga tao kung hindi ka mag-i-improve. Mas entertaining kapag hindi ka nag-improve. Grabe sa kanya. Ako. Parehas tayo, nakikita ko yun. Ano yan? Mabilis tayong magpalit ng mood. Oo. Mood swings. Oo. Sobrang bilis. Oo. Split second. Ganon. Yun. Si Kim Chu. Di wala eh, parehas kami. Madaot kami sa tao. Daotera. Pero fun. Sobrang kulit kasi ni Oo. Kim Chu. Hindi siya yung daot na okra. Siya yung daot na fun. Anong dinadasal mo ngayon? Sana, syempre, sold out yung concert. Kahit di naman sold out, marami lang Hindi mo sasabihin niya. Sold out to. Sold out. Ay, salamat. Ayun, ma-sold out yung concert. Tsaka, na kondisyon yung boses ko. Hindi po dapat natin ginangarag yung boses niya kasi nga iba yun eh, crucial yung moment na yun. Hindi siya pwedeng pagod, hindi pwedeng gasgas, hindi pwedeng puyat yung boses niya, kaya kailangan makapagpahinga siya. Kaya naman sa pagkakataon to, bibigyan natin siya ng chance makapagpahinga. Kaya pakakantahin ko siya nung kanta ni Laika. Laika Estrella. Eto ngayon ang binibirit ng lahat. Kung gusto nilang kung gusto nilang mahirapan at walang yain yung sarili nila sa video, ito ang kinakanta nila. Ang titulo nito ay Hawak mo. Hawak mo! Hawak mo! Hawak ko, hawak mo. Hawak mo, hawak mo. Puso ko. Hawak mo aking kamay sa aking paglalakbay. At ngayon nakita ko, natutunan kong magmahal. At kahit na muli pang masaktan, lahat may dahilan. Dahil iyong pinalang, inilawan mo lahat. Wakan mo aking kamay sa aking paglalakbay. At ngayon ay nakita ko, natutunan kong magmahal. At kahit na muli ang masaktan, lahat may dahilan. Nagyariwan iyong pinalang, inilaan mong
Gusto ko lang, marami pa akong gusto request pero hindi ko nangangaragin ang boses niya kasi talagang pinaghahandaan niya itong araw nito. Itong gabi ng kanyang konsyerto sa Araneta Coliseum. Kaya sana sabay-sabay po tayong manood ng concert ni Darren Spato, one of the best male performers in the Philippines now. We shouldn't miss this concert. Kailangan makita natin at mapanood yung husay ng isang Darren Spato, isa sa pinakamahuhusay ng mga awit ngayon. Kaya, Darren, congratulations! Salamat po. Thank you so much for having me on your vlog as well. Galingan mo ha, anong gusto ka? Salamat. So again, mga ka-GV, gawin nyo naman ng birthday gift sa akin to. June 1, ang aking 10th anniversary ko po sa Araneta Coliseum. It's called B10. And this is again happening on June 1. Kasama ko Ate Vice Ganda, Sara Heronimo, Gary Valenciano, Ogie Alcacid, Eric Santos, Laika Gairanod. And sana po ay makapanood kayo. Imbitahan nyo yung mga kapamilya nyo, mga kapatid nyo, mga kajowa nyo, yun. lahat, pati mga ex nyo, bitbitin nyo. Oo. Para mga-interview na rin namin kayo Sa para after expression. nun, next guesting nyo, especially for you. Thank you so much, mga ka-GP! Thank you very much, Darren Spato! Salamat! Natuloy ulit ang ating vlog. Yay! So, yun lang, GP lang! Hey!